ka-traders, magandang yaman po sa inyong lahat. Sa video man po na ito, sasabihin po natin kung paano po tayo kumita ng 26.88 US dollars or in Philippine peso yan po ay 1,500 pesos. Ngayon, again, disclaimer po, no? Ang video na ito para ma-inform at ma-educate lamang po yung mga tao na syempre baguhan pa lang po yung karamihan dyan sa pagtatrade sa Forex, sa mga commodities and CFDs para lang sa gayon ay informed and knowledgeable po kayo bago kayo kumbaga sumalang, no, dito sa pagtatrade. So now, by the way, sabihin ko lang guys, no, ang pinagtatradean ko na platform is eto nga po, Exness, no. Actually, na-withdraw ko na siya. Halos araw-araw tayong yun nga, no, nakakapag-trade ngayon at nakakapag-withdraw, napakabilis, no. Kaya sa mga may gusto lang po, ilalagay ko dyan yung link, okay, para na kung gusto nyo mag-trade din sa Exness. Now, mga ka-traders, ano, bago po natin simulan nito, no, gusto kong lang sabihin na kung saan nga, no, tayo po ay nagbibigay lamang ng educational contents, no, hindi para mag-trade din kayo ng gold or mang-hype, no, hindi po ganoon ang goal natin, okay? So ngayon, eto nga po, no, gumawa na tayo ng part 1, i-upload din po natin ito. Mauna lang siguro tong video na to, itong charting, kasi meron tayo dito phone version, di ba, screen record. Ngayon, eto po, charting. Ibig sabihin, paano ko ba naispatan? Medyo technicalities wise, no? Ganun itong video na ito. Sell short sa gold, no? Yan ang aking paboritong i-trade, XAUSD as of now. Kasi nga po, alam nyo naman, medyo nag-transition tayo from crypto market, from crypto assets into ganyan, Forex, CFDs. So, paborito ko ang gold. Pero again, ang gold volatile po yan, no? Nag all-time high nga po yan, Baka kasi mamaya mag-buy long kayo bigla or mag-sell short kayo bigla. Napanood nyo sa yun ang ginawa ko. Wag po, okay? Pag-aralan nyo po munang maigi, no? Ito na nga, magbibigay tayo ng tips at paano yung ginawa natin. Ngayon, ang aking context nga po dyan, ilang beses, ilang araw ko nang sineshell short itong gold, may tamang timing po dyan, okay? Baka naman sabihin nyo, kuya, tumataas paano ka nag-sell short, no? Or Coach Christian, di ba? So, may tamang timing po. Lagi kong sinasabi, ito muna, no? Sa trading, pag ikaw na mali ka ng timing, mahirap nang habulin. 'Di ba? Ibig sabihin pagka yung timing mo, no? For example, point of entry or entry point, nagkamali ka, na late ka or lalong-lalo na pag entry ka, halimbawa, nag-sell short ka, no? Tumaas pa. Pwede ka ma-stop out doon kung wala kang pre-margin allowance, no? Kung wala kang margin of safety. 'Di ba? Kaya tayo, pagka tayo ay nagse-sell short, sinisigurado ko based on probability na talagang mas malaki yung possible reward kaysa sa possible na risk, 'di ba? Kahit tumataas pa siya, no? So, kaya again, yun yung una kong line of thinking diyan sa gold, no? Kasi nga ang gold all-time high yan. In the past weeks, in the past days, ang taas, no? Ayan, no, may mga matataas na levels, 'di ba? Ayan. So, kaya tayo yan yung sinasamantala natin, no, na mga opportunities na pwedeng tayong mag-entry doon, no? So, kaya nga importante dito sa gold kasi lalo na may mga madalas may mga high impact news, may mga NFP o kung ano-ano pang mga tinatawag nating mga, 'di ba? Mga promoters, no? O kaya naman po yung mga tinatawag natin na nagpapagalaw, no, nitong presyo ng global market, no, dito sa gold, syempre kailangan natin mag-ingat sa volatility ng market. Okay? So take note nyo po 'yan. Ngayon, paano ba 'yung mismong ginagawa ko? Ito, personal strategy lang din na kinakalculate din po natin or na-estimate yung mga retest and retracement, no? Ang tawag ko po dyan, retest and retracement analysis. Na kung saan kinukompute natin from the swing low to swing high, ilang percent bago bumaba ulit. Okay? Again, hindi po yung guaranteed, no? Siyempre, estimations lang po yan, projections lang yan. Nilalagyan ko pa rin po ng allowance or margin of safety para kahit sumobra, meron po akong fallback, ano? Or meron tayong allowance pa, 'di ba? Bago tayo ma-stop out or ma-margin call, malayo pa. Okay? So kaya yung trade idea ko dito. Ayan, kaya kanina nakapag-sell short po ako dito, nakapag-sell short din ako dito. Kumbaga intraday lang, no? Medyo mabilisan lang. Pero again, hindi siya purely speculation. Informed speculation po ang tawag doon, no? May market research pa rin, meron pa ring market timing at syempre naman risk management talaga. Okay? So, kaya yon, i-upload ko na lang yung dalawang videos na to. Panoorin nyo po para marami kayong matutunan. So, yun lamang po and see you
for more contents like this.